Ano, tingnan mo, speedometer operation. Yan, which is, ito yun. Tignan mo oh. Pwede ko siyang pataasin ng 80. Di ba? Pwede ko siyang isagad ng 200. Yun yung sinasabi ko, pwede ko siya ibaba ng 40. Kung gusto mong makita, no? Tingnan mo kaya kong bumusina, Yun, ganun yung mga kaya niyang gawin, ano? Marami siya, yan pwede ko siya i-rev nang hindi umaandar sa sasakyan. Gusto mong malaman kung gumagana yung radiator fan mo, ayan yun, Ayan, pwede ko siya i-on. Pag in-on ko, tingnan mo, Ano, yung blower ko, gumagana. Yo, mga idol, ito kung bibili ka ng OBD scanner, mga idol, ito yung pinakamaganda. Talagang recommended to. Hindi to sponsored. Talagang gusto ko lang i-share sa inyo kasi talagang napakasulit. And lahat ng kailangan mo nandito na, no? Tapos kung enthusiast ka lang, nagsisimula ka maging mekaniko, gusto mong i-diagnose sa sasakyan mo, bilhin mo to, mga idol. Promise, talagang ang ganda nito. Ngayon, kung bakit maganda, ipapakita ko sa inyo kung bakit. Tara, samahan nyo ko. Ito, mga idol, no? Ito yung King Bolen, yan King Bolen e-diag. Ito yung itsura niya. So Bluetooth device to na yung cellphone mo pwede niyang gawing OBD scanner. Ngayon, kung makikita mo dito sa likod, ito kasi yung mga gantong klase, mahal na to. Ito yung umaabot ng 20 to 30,000, minsan pa nga umabot ng 40,000 yung mga gantong klase. Ito marami talagang kayang gawin, pero halos kaya niyang tapatan. Hindi man lahat, pero halos kaya. Bakit? Papakita ko sa inyo. Ngayon, ito, yung mga ganito kasing klaseng OBD scanner, katulad nito, mga maliliit na to. Napakamura nito, mga nasa 300, 200 plus nga lang, no? Pero pang engine lang to. Ito, yan. Itong dalawang yan, pati to, yung mga ganitong klase, maliliit. Pang engine lang yan. Mura yan. Meron ito katulad niya, meron nasa 1,000, no? Pero ito, mas mura Actually, nabili ko to, mga 2,500 lang no? Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung kakayanan nito, kung bakit ko nire-recommenda, no? Ngayon, mga idol, mabilis ang features lang nito, no? Ito kasi ay all system scanner. Ibig sabihin ng all system, may scan niya yung engine, yung transmission, yung SRS airbag, no? Yung ABS, yung body, no? Lahat ng module, kasi lahat ng module na sasakyan natin, lahat ng electronics, electrical niyan, may mga modules, no? So yung mga modules na yon, interconnected yon sa isa't isa. Nakadikit din sila sa ECU natin. So gamit ito, malalaman mo kung may mga fault. At katulad nga ng sinabi ko, all system scanner siya, mai-scan niya lahat. Ngayon, yung bukod sa pag-scan nun, ang magaling sa kanya, bidirectional, no? Actuation test. Kaya niyang gawin yon. Ano yung ibig sabihin ng bidirectional actuation test? Papakita ko rin sa inyo. Kasi kaya niyang paganahin, i-actuate lahat ng sensors, lahat ng mga electricals, no? Pero syempre, depende yung sa sasakyan. Pero kung yung sasakyan ninyo is capable ma-actuate, gagana siya. Yun ang magaling sa kanya. Then meron siya 15 plus reset, no? Service reset. Kunyari, may mga mini-maintain kayo, pwede siya mag-throttle body relearn, pwede niyang i-reset yung battery, pwede niya i-reset yung transmission, no? As in reset relearn, reset, yung mga ganung bagay, no? Tapos, bukod doon, etong pinakamalupit, lifetime pre-update. Ngayon, pag sinabi kasing lifetime pre-update, kunyari bumili ka, ito ingat lang mga idol pagka bibili kayo ng mga scanner. Hindi lahat ng scanner one-time payment lang. Walang ganun. Karamihan ng scanner na mga OE level o yung ginagamit na ng mga manufacturer, karaniwan yan, may additional pay, no? Ano yung additional pay na yun? May subscription. Meron siyang mga 1 year lang, ma-expire na. Then, yung mga susunod na sasakyan na lalabas sa mga sumunod na taon, hindi niya na kayang paganahin, no? Ganun yun. Kasi mapapagana naman, hindi lahat. Hindi katulad nito dahil nga lifetime pre-update siya. I-update mo lang kahit may lumabas na bagong model, uubra uli siya. Yun ang mahalaga. Kasi kapag hindi mo yan kunyari bumili ka ng scanner na hindi lifetime update, no? Ang mangyayari diyan, mga idol, mga 3 years, 2 years, ganun lang. Kailangan mo mag-subscribe. Subscription fee. Mahal yun. Maabot na 5,000, may 10,000. Depende sa unit na binili mo. Yung mga magagandang klase, yung kayang gawin, yung mga sinasabi ko nga, no? So magagastusan ka, no? Pag pumili ka ng scanner, all system, kung ano lang yung kailangan mo, no? All system, then dapat lifetime pre-updates. Yun yung pinaka nagustuhan ko dito.
Kaya talagang pinapakita ako sa inyo to. Kasi talagang natuwa ako sa kanya. Dahil lahat ng sasakyan, kaya niyang i-scan. Tara, pakita ako sa inyo kung ano yung mga features nito, kung paano paganahin. Tara. Okay, so paano ba siya pinapagana, no? Ikakabit mo lang siya dito sa may sa inyong OBD port, which is dito yan, no? Oh. Yung OBD port na yan, i-connect mo lang siya. Yan. Oh. I-connect mo lang siya ng ganyan. Tapos, papakita ko sa inyo kung ano yung mga kaya niyang gawin. Gamit yung ating King Bolen e-diag, no? Ang gagawin natin, i-download nyo lang yung app, then yung cellphone ninyo ay magiging scanner na. No, so connected siya via Bluetooth. Then ito nga yung mga features niya, pakita ko lang sa inyo, no. So all system diagnostic, ibig sabihin lahat ng system kaya niyang i-diagnose, lahat ng ano niyo nga, mga transmission, engine, body controls, pati yung mga meter panel, yung mga window, yung mga wiper, headlight, ganun, no. So ngayon, ang mangyayari diyan, kunyari ito, bin scan. Pagka bininscan mo, mag-automatic yan. So minsan gumagana, minsan hindi niya na-scan, pero pwede mo naman siyang i-manual input, no? Input katulad niyan, no? Ito, ilalagay mo lang yung chassis number nung iyong sasakyan, then enter mo ng ganyan. Pagka na-enter mo na ng ganyan, pwede mo siyang pasukin. So yan, no, sinabi niya VIOS, tapos others without smart key. Yan. Then sasabihin niya yung mga information ng iyong sasakyan, ganyan, no? Then okay. Pagkapunta mo dito sa health report, yan, no, i-scanning niya lahat ng system na meron. Yan, o, makikita ninyo, yan, o, sinabi niya, ECM, no fault, ABS, not equipped, kasi walang ABS tong aking sasakyan, SRS, combination meter, yan, o, lahat ini-scan niya. BCM, body control module, immobilizer, yan, yung mga yan, no. So nakita ninyo, may lumabas sa kanya, dalawang system ang may problema, yung electronic motor power steering ko, tsaka yung body control module. No, pagka kinlik mo yan, makikita mo na yung mga fault, no? So ganyan. Ngayon, mga idol, no? Yan yung pag-scan na sinasabi ko na all system, no? So SRS, combination meter, yan, ECM, ECT, yan yung mga kaya niyang makita, no? So, depende nga yun sa sasakyan nyo, mas marami pa yan kapag pagka capable yung sasakyan ninyo kung anong pang mga modules ang meron sa kanya. Ito yung sinasabi ko naman na bidirectional control. Pag sinabing bidirectional control, ito yon. Kunyari, actuation test. Yan. Kunyari, tignan mo pipindutin ko yung hazard. Hazard. Yan. Tapos, tignan mo pwede mong i-monitor yung data kung gusto mong makita dahil nga nagte-testing ka. O yan, no. Pwede ring wala. Then, kunyari, yan, no, nag-hazard ako. Makita mo. I-on ko yung hazard. Yan, no. Makikita mo dito, nag-hazard. Though hindi ko to pinindot, di ba? On, off. Ganun siya. Then marami siyang kayang gawin, katulad nito, vehicle horn. Tingnan mo kaya kong bumusina, Yun, ganun yung mga kaya niyang gawin, ano? Marami siyang kayang gawin, no? Papakita ko pa sa inyo yung iba niyan. Yun yung mga actuation test na sinasabi ko na hindi kaya ng ibang OBD scanner. Ngayon, sa combination meter, katulad nito, pakita ko lang sa inyo, no? Actuation test. Kung papansinin mo, ito yung aking meter panel. Tignan mo kaya ko siyang paganahin. Ito yung mga, tignan mo, speedometer operation. Yan, which is, ito yun. Tignan mo pwede ko siyang pataasin ng 80. Di ba? Pwede ko siyang isagad ng 200. Yun yung sinasabi ko, pwede ko siya ibaba ng 40. Kung gusto mong makita, no? So, ang sinasabi ko dyan, matetesting mo, kunyari hindi gumagana. Kunyari, fuel meter, 2 bars. Gusto mong makita kung gumagana yung fuel meter mo. Tignan mo natin. Testing natin. Kalahating tangke. Pwede ko rin siyang, sumunod, Pwede ko siya i-full tank. Di ba? Napupuno, Ito yun. Empty. Di ba? Napapagana ko siya. Yun yung sinasabi ko. Ngayon, kung gusto mo naman, pwede rin, try natin, fuel meter. Gusto mo yung tachometer. Tachometer. Tingnan mo. Tachometer. Di ba? Yan
Oh, pwede ko siya i-rev nang hindi umaandar yung sasakyan. So, nate-testing ko siya. Yun ang mahalaga doon. Okay, so dito sa ating engine, no, ano ba yung kahalagahan ng actuation test, no? Katulad dito, pakitaan ko lang kayo. Engine and ECT. Yan. Tapos, syempre, kakausapin niya yung ating ECU. Makikita mo dito, pwede kong kontrolin yung AC signal, control ng injection volume, injection, kung gusto mong papalyahin, kung gusto mo testingin yung mga injectors niya, pwede mong patayin isa-isa. And tignan mo to, ito na lang, pakitaan ko kayo ha. Ito, sabi niya dito, yan o, katulad niya, sabi niya, control the electric cooling fan, no? Click ko to. So yan, i-control natin, try natin. Yan, pwede ko siya i-on. Pag in-on ko, tingnan mo ah. Oh, yan o, yung blower ko, gumagana. Yan. Kaya gumagana, pwede ko siya i-off. Oh. Diba? Ganun ang kaya niyang gawin, no? So, tingnan mo, i-on ko ulit. Oh. Yun yung blower pan ko, off. Yun. Yun mga idol, yun yung sinasabi ko na kahalagahan ng bidirectional control. No? Pagka meron kang tinetesting na component ng iyong sasakyan, pwede niyang kontrolin. No? Kasi kung minsan sabi mo, sa wiring ba to? Yung motor na ba may problema? Ano ba may problema? No? Pwede mo siyang kontrolin. Pwede mo i-on, i-off. Kunyari, may mga solenoid ka. Diba? Lalo na yung mga solenoid na yan. Ayaw mo na yung itatap mo pa 12 volts, lalagyan mo ng supply para marinig mo kung gumagana. Ito, kapag may bidirectional control, kaya niyang i-on at i-off. Yun. Kaya niyang i-actuate na kung paano yung gumagana siya. No, malalaman ninyo, mas madali nyo madadiagnose. And then yun nga, no, kumpleto yung scanning niya. Buong system yan. Engine, pati yung body, nakita nyo naman, ultimo combination meter. Kaya niyang i-on-off, no, paganahin. Yun yung mahalaga doon. And yun nga, yung lifetime free upgrade. Ibig sabihin, kahit na may bagong BIOS na lumabas, no, kahit na hanggang 2030 pa yan, kahit na matagal, no, kahit na anong lumabas na sasakyan, dahil nga free lifetime update siya, magagamit mo pa rin to. Isang bilihan lang, no. And syempre, ang kagalingan pa, kunyari, meron kasing mga unit, mga ano no, scanner na may kasamang yung mismong tablet na, no, o yung mga meron na siyang kasamang panel. Ang problema doon, na-outdate yung panel. Unlike neto, install mo lang uli sa another cellphone na mas updated, okay na uli siya. Ganun yung magaling sa kanya. And then yung mga reset services, ito pakita ko naman sa inyo. Okay, pagdating naman sa mga reset services, no, yan yung sinasabi ko. Yan, no, i-download mo lang yan. Lahat yan, no, free and download yan. Hindi katulad sa ibang OBD scanner. Pag hindi mo na-download yan, wala na, tas nag-lapse na yung subscription mo o yung free update, hindi mo na ma-download yan. Or kung minsan lumalabas, bayaran mo. Mga $15, $20, ganun yun eh. $30. Ito, yan lahat oh. Oh, di ba? Makita mo, yan oh, oil reset maintenance, no? Oil maintenance reset, immobilizer, yan mga idol kapag kayong susi, no? May bago kang susi, kaya niya electronic throttle relearn, ABS bleeding, number 1, ako. Kapag ka nagpalit kayo ng may mga system ng ano yan, katulad yan, nagpalit ka ng master, no? Pag binlid mo yung mga preno, kailangan mo rin i-bleed yung ABS. Ito kaya niya, no? Brake reset, DPF, o yung sa diesel particulate to eh, filter. So TPMS, steering angle reset sa manubela, injector coding kapag ka nagpalit ka ng injection, no? Sa injector sa mga diesel naman yan karaniwan. Then gearbox relearn para sa transmission, battery matching, EGR, sunroof, air level calibration and adaptive front lighting, no? Ito naman kapag gumagalaw yung headlight sa mga Range Rover, makikita mo yan. And then yan, no, battery matching, yan. Yung mga battery reset na yan, no? Mahalaga naman yan kapag kunyari, yung sasakyan yun, lalo na, nako, BMW. Minsan yun, nagluloko, ayaw umi-start. No, kailangan mo i-reset yung battery kapag nagpalit ka ng battery. Ganun yun. Hindi mag-i-start yun kapag hindi mo na-reset. Yan yung mga reset services niya. 15 plus yan, no? So, ibig sabihin, pwede pa madagdagan. No? Then, OBD function, yung karaniwang OBD function, which is yung sa engine nyo na yan. No? Ipapakita niya yung coolant temperature, yung mga fuel trims, no? Ganun yun. Okay, so, eto na mga idol yung sinasabi ko, no? Ito yung more on sa engine side na, no? Pwede yan, yung live data. Kunyari, ito, live data. Yan, no? Select all mo lang, then makikita mo na lahat ng yung values na hinahanap mo, yung
position ng throttle position, no? TPS, load value, yan, no? Airflow rate, no? Yan, yun sa mga sensors mo naman yan, engine RPM, coolant temperature, yun naman yun. So nandyan din. Ngayon mga idol, reset function, syempre napaka basic. Lahat ng reset kaya niyang i-reset, no? And then katulad nga ng sinabi ko, kunyari may nakita kang faults, no, sa sasakyan mo, pwede mo siyang i-reset, no? Ganyan yung mangyayari sa kanya katulad nito, oh. Pasukin natin. Okay. Pagdating mo dito, no, health report, yun nga yung kaninang pinakita ko sa inyo, lahat ng mga system i-scanning niya. No, makikita mo ABS, lalo na yung mga ganyan mga idol, wala yan sa mga mumurahing OBD scanner. Yan, oh. Then makikita mo na kaagad, oh, yan, oh, fault code 1, yun, oh. Makita mo nga dyan, yung mga faults, no, pwede mo i-reset yan, katulad nito sa akin, no. Ipapakita ko lang sa inyo, yan yung nabasa niya. Ano ba yung nabasa niya? Read fault code, no. Sa BCM to, sa body, ibig sabihin, body control module. Yan, oh, sabi niya, wireless door lock tuner, no. Pwede mo i-clear. Yan, oh, i-clear ko, yes. Oh. And then, burado na yun, yung isang yun. Diba? Oh. And then, pwede ko ring balikan. Tapos ito naman, parang ganyan, no? Yan, oh. Clear fault memory. Clear ko lang. Okay. Clear fault memory completed. Yan. And then, oh yan. Pwede mo i-clear, no? Yung ganyan, basic na basic. Yan, syempre. Okay. Okay. So, kinlear ko lang. Tapos, and then, pwede mo nang i-rescan. Kasi ganun ang pag-diagnose, eh. Kailangan mo, pagka kinlear mo, try mo uli i-rescan kung makikita pa, or patakboy mo yung sasakyan, kung makikita uli yung fault na yun. Pagka nakita uli, talagang may problema yun. Ngayon mga idol, ano ba yung, yun nga sinasabi ko sa inyo, no? Ano yung pinagkaiba lang, ano yung advantage niya, no? Ito nga, wala to, puro engine lang to. Walang bidirectional, walang reset services. Meron yan, clear fault memory lang. Pero ito naman, which is launch to, oh. Launch. Ito magandang klase to. Talagang no doubt maganda to. Kaso 3 years lang yung nito updates. Ngayon binili to mga 2017-18, no. So yung mga 2020 plus model hindi niya na kayang i-control o nako-control niya man, hindi niya na kayang yung mga reset services noon, medyo outdated na nga. Ngayon mga idol, kung tatanungin niyo ako, no, halos nandito na lahat. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, no. Halos lahat nandito na. Yung pangangailangan niyo sa pag-diagnose na sasakyan, sa pag-clear ng memory, pag-reset, nandito na. Ano lang ba ang wala dito? Yan mga idol. Ang wala dito, number 1, ECU coding, no. Ang ECU coding, ibig sabihin niya, medyo ina-alter mo yung mga nakaprogram sa kanya. Katulad na lang ng kunyari, ito, ECU coding to, under na ECU coding. Kunyari, ma-under ka, no. Gusto mo pag tumakbo ka ng 15 kilometers per hour na takbo, gusto mo nag-automatic door lock na. Yun, hindi niya kaya yun, no? Wala siyang ganun. Which is, under yun ng mga ECU coding. No, kunyari, gusto mo gusto mo yung stereo mo, pagbukas mo, naka-ganto ganyan, yun, yung mga ganung bagay. Yun, under na ng ECU coding yun. Pero, hindi mo naman masyado kailangan yun, eh. At kung kailangan mo man yun, kailangan mo bumili ng mga gantong scanner, ganto, yung mga malalaki, which is nasa 20 to 30,000. Then, subscription pa. After nun, wala na. Todas ka. Talagang mapapagastos ka na malupit nun. Magkano yung, yung pinaka-updates. Unlike nito, free update. Yun lang yung pinaka-nagustuhan ko sa kanya. Tapos ABS bleeding. Yung mga. Ganda, mga idol. Talagang recommended ko to. King Ball E-Diag, no? Elite pala, no? Kailangan may elite kasi meron pang mga plus, meron pang solo scan, may mga ganun din silang gawa, eh. Kaso, yun mga yun naman, katulad ng solo scan, lifetime din siya, pero isang manufacturer lang, like Toyota lang, ganun. Tapos ngayon mga idol, kung bibili nyo to, actually, ang presyo nito, yung original price, nasa 3,000, eh, no? Ngayon ako nakuha ko ng 2.5. Gawin mo lang, kunyari bibili ka, yan, kunyari may share ako sa inyong link na yan, no? Gamitan nyo lang ng mga coins, voucher, hanapan nyo lang, no? Bababa yun, 2.5, 2.2. Nung minsan nga, nag-pop up sa akin, 1.7, eh. Kaso syempre, nakabili na ako, kaya lumabas na 1.7 na lang. Pero napakamura, napakasulit. All system, kaysa magpa-scan ka, napakamahal, no? Bumili ka ng sarili mo,
ito ang recommended ko talaga para sa iyo. Yan mga idol, maglalagay ako ng link diyan. Tsaka sa pin comment tsaka sa description natin. Lalagay ko yung link, click nyo lang, doon yung mabibili. At yun lang po muna mga idol, maraming salamat po. King Bolen, E-Diag Elite, the best. Sulit na sulit. Iyon kaya pala may alarm wireless control ko naka-on wala namang wireless dun sa sasakyan ko. Yop ko nga. Yun lang. Yun lang yung kakulangan niya, So yan yung sinasabi ko, auto lock time, yung mga ganyang bagay, Yan yung under na ng ECU coding. Yun ang wala sa E-Diag natin, E-Diag Elite. Yan lang yung wala under ng ECU coding. Pero bukod diyan, wala naman. Okay na lahat. Yan Yan yun. ECU coding na yan. Yan pati nga yan illumination when AC off, AC accessories off, yan pwede niyang baguhin yan pati yung kunyari illumination, kung gusto mong umiilaw siya pagka ganyan, kunyari lighting time, yan mababago niyan. Current state 15 seconds daw bago mawala, pwede kong gawin 15, pwede kong gawing 7.5 or 30 seconds. Yun ang ECU coding. Yun ang wala yung E-Diag natin, pero okay lang. Hindi naman, kahit hindi mo napakialaman niya, okay lang.